Ube halaya na purong ube, yung walang halong food coloring, yan ang recipe natin for today's video. Perfect na ipanghanda sa nalalapit na Kapaskuhan. Ang creamy at lalong sumarap nang nilagyan pa natin ng cheese. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Bago tayo magluto, mag-harvest muna tayo sa tanim ng tatay ko. May nakita kasi ako na pwede nang i-harvest. Kung mapapansin ninyo, para siyang sayote or patola kung tumubo na nakahang. Ubi purple yam ang tawag nila dito or hanging ube kasi ito nga'y tumutubo sa taas na nakahang. At ayan nga, nakaharvest ako ng mahigit 2 kilo. Sakto na yan para sa lulutuin natin ngayong ube halaya. Tignan nyo naman kung gaano kalalaki yung aming tanim ngayon. Yung isang tinimbang ko nga, 2 piraso lang, mahigit 1 kilo na. At ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-purple yung loob niyan. Tignan nyo, 'di ba? Ubing-ube talaga. Ano ba ang difference nito sa ibang ube? May pait po ito pag kinain nyo lang ng nilaga at hindi nabalatan ng mabuti. Manipis lang yung balat nito, kaya lang yung pinagdikitan ng balat mapait pa rin, kaya dapat pag binalatan nito medyo kapala ng konti. Ano pa ba ang pwedeng gawing luto dito bukod sa ube halaya? Masarap din po itong ihalo sa dinengding or yung binagoongang gulay. Pwede rin po itong ihalo sa ginataang bilo-bilo. At yung tinatanggal ko na yan po yung sakit niyan. Parang kahoy yan, kaya dapat tanggalin yan pagka binalatan. At ang process po nito sa paggawa sa ube halaya, kailangan natin itong balatan at hugasan ng mabuti dahil sabi ko nga sa inyo may konting pait ito. Hiniwa ko lang pala ito ng medyo maliliit at pakukuluan natin ito hanggang sa lumambot. Mga 20 minutes ko pala itong pinakuluan. And after 20 minutes, chinek ko at okay na po yung lambot niyan. Ahunin na natin at palamigin. Ayan, malamig na ang ating ube. Kailangan na natin itong gadgarin para maging pino. Yung panggadgad ng cheese yung gamit ko every time na gumagawa ako ng ube halaya. Mas gusto ko kasi yung ganitong texture, pero kung may iba kayong way ng pagdurog dito, pwede rin naman po. And after ko ngang magadgad, tignan nyo naman ang ganda ng kulay ng ating ube. Next, sa isang kawali, pagsama-samahin na natin lahat ng mga ingredients na kakailanganin. Bali sa 2 kilo ng ube, maglagay tayo ng 4 cans ng evaporated milk, kahit na anong brand po ay pupwede. 3 cans and 1/2 ng condensed milk, 1/2 tablespoon ng vanilla at 1 teaspoon ng asin. Haluin natin ito bago ilagay yung ube. Haluin uli bago buksan yung kalan. Malakas na apoy pala yung gamit ko dito hanggang sa kumulo yung ating niluluto. At tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo para maiwasang masunog yung ilalim. At pag ganito na kumulo na, i-medium fire na lang natin yung kalan. At ito yung medyo mahirap po dito, yung paghahalo. At pag ganito na maramihan na yung lulutuin ko, katulong ko na ang aking boyfriend sa paghahalo. Kasi mahina ang aking braso sa ganito. At pag ganito na yung consistency ng ating ube halaya, malapot na at mabigat ng haluin, maglagay na tayo ng 1/2 ng butter. Haluin uli natin ito hanggang sa matunaw yung butter, then ahunin na po at palamigin bago isalin sa mga lagayan. Bali ito palang ginawa ko ay nilagay ko sa 500 ml tub at 4 ounce na lagayan. At para mas lalong sumarap, lagyan natin ng cheese. Mas maraming cheese, mas masarap. And ready to serve na ang talaga namang napakasarap na ube halaya with cheese. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Hello everyone! For today's video, gumawa naman ako ng ube halaya. At yung ube na ginamit ko dito sa ginawa ko ay galing sa tanim ng tatay ko. Ito na yung mga nagawa ko. Itong nakalagay dito sa 500 ml ay may pagbibigyan akong mga espesyal na tao. At ito namang mga nakalagay sa 4 ounce, ganun din naman, ibibigay ko din sa mga espesyal na tao. Kung sino sila, sila po yun. Ayan, syempre, bago natin ipamigay itong ating mga ginawang ube halaya, dapat tikman muna natin kung masarap pa talaga. Pero sure ako na masarap ito kasi before nakagawa na rin ako nito. At nung nabubuhay din yung mama ko, isa to sa mga paborito niyang ginagawa ko, itong ube halaya na to. At ito rin yung ube na ginagamit ko. So, matagal na itong tanim ng tatay ko. So, paulit-ulit na lang din yung tinatanim. So, yearly, nag-harvest kami ng ganitong month hanggang December. Sobrang creamy ng ating ube halaya at matamis. Then may konting alat dahil dun sa cheese at sobrang sarap, asin. Actually, ginagawa ko dito, pinapalaman ko to sa tinapay eh. Masarap din tong ipalaman sa tinapay.